pagkapili ang dalaga ni Don Roman na si Romana. Palibhasa ay nakukuha ang lahat ng gusto nito dahil spoiled sa ina. Isang flight attendant si Romana, ngunit mas pinili nitong hindi magtrabaho dahil mayaman naman ang kanyang mga magulang. Mayroong 10 kumpanya ang pamilya ni Romana sa buong bansa at nabibilang rin sila sa tinatawag nilang elite family dahil sa yaman na meron sila. Ngunit ang lahat ng iyon ay pinagsikapan ni Don Roman dahil lumaki ito sa hirap. Maswerte lamang ang Don dahil nakapangasawa ito ng mayamang babae. At ito ay ang mommy ni Romana. Romana anak, hindi ka ba sawa sa kakawalwal mo sa bar gabi-gabi? Tapos uuwi ka dito ng umaga, matutulog hanggang hapon, tapos gagala ulit kinalaunan? Naiiling na tanong ang Don kay Romana. Isang umaga nang badatnan niya itong nagmumog ng tubig sa kusina galing sa inuman. Oh, there you are, Daddy. Hi, Dad. How's your health po? Ngiting wika ni Romana at hindi sinagot ang tanong ng Don. I'm doing good, anak. Pero magkakasakit ata ako sa ulo dahil sa iyo eh. Oh, don't say that, Daddy. Alam mo namang nag-iisa niyo akong anak ni Mom. Sige kayo, magtatampo ako sa inyo. Romana, hindi ka na bata para magtampo sa maliit na dahilan. I want you to stand on your own, iha. Yung magkakaroon ka ng sariling trabaho upang magkaroon ka ng sarili mong pera. Hindi ka na maghihintay sa amin ng mommy mo na bigyan ka linggo-linggo. Daddy naman, alam naman ninyo na ayoko magtrabaho eh. Nakakapagod kayong tumayo sa loob ng eroplano. Bakit ba kasi yan ang kinuha mong kurso? Sige, ganito na lang. Babaguhin natin ang habit mo sa araw-araw, Romana. Simula ngayon, ay huwag ka nang mag-bar. Kung nais mong uminom ay dito na lang sa bahay. Sasamahan ka namin ng mommy mo. At ipapasok kita sa kumpanya ng kumpadre ko. Tiyak na matutuwa ka doon dahil ang kumpanya nila ay ibang-iba sa atin. Hay nako, Dad. Ano bang pinagkaiba ng negosyo nila sa atin? Cargo shipment, anak. At kailangan nila ng katuwang sa kanilang negosyo. Pwede tayong bumili ng share sa kanila. At sa iyo ko ito ipapangalan. Huminga ng malalim si Romana dahil hindi niya gusto ang suggestion ng ama. Sorry, Dad. But not now, please. Matutulog po muna ako at mamaya ulit tayo mag-usap. Saad ni Romana at tinalikuran na ang ama. Bagsak ang balikat ng Don dahil sa ginawa ng kanyang anak. Lihim siyang nagsisisi dahil sinanay nilang mag-asawa ang ugali ng anak. Darating din ang araw, Romana anak, na makakatagpo ka rin ng lalaking magpapatino sa matigas mong ulo. Saad ng Don at pumasok na sa trabaho. Gabi na nang magising si Romana at pakanta-kanta pa ito habang nasa banyo. Naliligo si Romana dahil balak na naman itong mag-bar sa oras na yun. Matapos maligo, ay agad siyang naghanda at sumapit na nga ang 10:00 ng gabi. Saka siya lumabas ng kwarto upang pumunta na sana sa bar nang makita muli ang ama. Oh, saan na naman bang punta mo, Romana? Tanong ng Don at napahinto pa ang dalaga dito. Dad, ginulat niyo naman po ako. Magbabar po sana, Dad. Don't worry, at uuwi rin po ako ng maaga. Maaga o umaga? Anak, huwag muna tonight please. Ipahinga mo muna ang sarili mo dahil may lakad tayo bukas. Daddy, saan na naman bang lakad ninyo at kailangan niyo pa akong isama? Andiyan naman si Mommy. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo kaninang umaga? Hindi ba't ipapasok kita sa kumpanya ng kumpadre ko? Oh, yeah. But don't tell me bukas na agad yun. Hindi, Romana. Magkakaroon kasi ng arranged marriage sa pagitan ng anak ni kumpadre at ng isa pa naming kaibigan. Kailangan nandun tayo. What? No way, Dad. Ayokong makita ang ganyang eksena. Para saan pa? Alam ko nang mangyayari dyan, Daddy. Magagalit si Boy o baka naman si Girl sa pamilya nila. Tapos may mag-walk out. So boring. Sige na, Dad. Kayo na lang ni Mom. Babu! Mabilis na wika ni Romana at hinalikan sa pisngi ang ama.
Naiiling na lamang ang Don habang sinundan ng tingin ng anak na nakalabas na ng bahay. Ay, Romana, anong gagawin ko sa'yo? Saad ng Don at hinilot pa ang sariling sentido. Sa isang sikat na bar si Romana dumiretso at tulad ng dati ay kasama pa rin niya ang iba pang mayayamang kaibigan. Romana, my friend, may chika ako dear. Uwi ka ng kaibigan nito. Oh wait, anong meron? Ang dami na yatang tao. Saad nito at nilibot ang paningin sa loob. Pansin ko rin. Anyway, narinig ko kanina sa labas na darating daw ngayon ng isang sikat na anak ni Don Sebastian. He's coming from America at uuwi lamang dahil magkakaroon ng arranged marriage sa pagitan ng pamilya ni Sally at sa pamilya ng Don. Napahinto si Romana sa pag-inom at binalik sa mesa ang mamahaling wine. Sally? As in Sally? Yup. Sally as in Sally, yung nang-agaw ng ex mo. Nagkibit balikat si Romana dahil naalala niya ang nakaraan sa babaeng kanilang pinag-uusapan. That was a long time ago. Anyway, congratulations to her in advance. Sa wakas ay matatali na rin siya. Anong that was a long time ago, Romana? Hello, 1 week pa lang amiga. Ito talaga. So, ganito na nga. Hindi ka ba curious sa itsura na magiging asawa ng ahas nating kakilala? Duh, wala akong pakialam. Mag-inom na nga tayo. Nagsimula nang lumakas ang musika sa loob ng bar, kaya hindi na rin nagsasalita ang kaibigan ni Romana. Nagsimula nang mag-enjoy si Romana dahil sa ganda ng musika at sa inuming bit-bit nito nang humiyaw ang buong lugar dahil dumating na nga ang importanteng bisita sa bar na iyon. Walang pakialam ang dalaga at patuloy pa rin sa pagsasayaw at umiinom ng alak. Nagpunta siya sa gitna ng dance floor at doon nagsasayaw. Nakuha ni Romana ang atensyon ng kararating na lalaki dahil siya lang ata ang tila walang pakirito. Sino ang babaeng yan? Tanong ni Marco sa may-ari ng bar. Oh, siya ba? Anak yan ni Don Roman, bro. Nag-iisa nilang dalaga yan. Flight attendant pero mas pinili na huwag magtrabaho dahil mayaman naman ang kanyang magulang. Really? Such a spoiled brat. Ikaw talaga. So, ano? Tuloy na ba talaga ang arranged marriage ninyo ni Sally bukas? Yup, tuloy na. At sa susunod na linggo na rin ang aming kasal. For real? So, handa na pala ang lahat? Pambihira yung magulang mo pare. Sana nag-asawa ka na lang sa Amerika. Natatawa na lamang si Marco at ibinalik ang tingin kay Romana na unti-unti nang tinatamaan ng alak. Napailing na lamang si Marco habang nagsasali ng alak sa kanyang baso. I just hope hindi ganyan kalasenga ang magiging asawa ko. Such a headache for sure. Sa isip ni Marco at inisang lagok ang wine sa baso. Samantalang si Romana naman ay umuwi na ng bahay bago sumapit ang 12:00 dahil nais na niyang magpahinga. Tulad ng dati ay nakauwi pa rin si Romana ng matiwasay sa kanilang bahay kahit kaano ito kalasing. Kinabukasan ay umalis ang mag-asawa na hindi kasama si Romana. Hindi na rin sila umasa na sasama pa ang kanilang unika-iha sa gaganaping arranged marriage ng mga anak ng kanilang kaibigan. 1 linggo ang lumipas. Nagtaka si Romana dahil wala man lang nagyayang mag-bar sa kanya ng umagang iyon. Wala ba silang balak gumimik mamayang gabi? Bakit ang silent ata ng cellphone ko? Bulong nito at saktong bumaba ng sala ang kanyang magulang. Mom? Dad? Saan po kayo pupunta? Bis na bis po kayo Takang tanong ni Romana. Ngayon ang kasal ni Sally at Marco anak, yung mga anak ng kaibigan ng daddy mo. Ang kanyang ina ang sumagot. Sally? Gulat niyang tanong at naalala ang sinabi ng kanyang kaibigan sa loob ng bar. Yes, iha. Kilala mo ba siya? Bakit hindi ka maghanda upang sumama sa amin? Magkaibigan ba kayo? Uwi ka pa ng ginang.
Biglang natahimik si Romana at naisip ang babaeng si Sally. Oh well, she's not my friend. Pero may atraso pa po sa akin yun. Sasama po ako, Mom, Dad. Ay nako, wag na anak. At baka ano pang kapilihan ang maisip mo doon. This is not a joke or a game, Iha. Sabat ng Don. Daddy naman, hindi po ko ganyan kapilya. Just give me the address at susunod ako. Napailing man ang mag-asawa, ngunit agad ring binigay ang isang invitation letter. Okay, yan lang ipakita mo mamaya sa simbahan. Exclusive ang kasalan na ito kaya pili lamang ang naroon. Got it. Thanks, Daddy. Thanks, Mom. Maliligo na po muna ako. Masayang tumakbo paakyat ng kwarto si Romana at inamoy-amoy pa ang mamahaling papel. Pupunta ako sa kasal ni Sally. Tingnan lang natin, girl, kung hindi ka pa magsisisi sa kasal na gagawin mo kapag makita mo ako. I know, magsiselos ka. Dahil free like a bird ako. Tapos ikaw, nakagapos na sa asawa. Natatawa niyang wika at agad naghanda. Pinili ni Romana ang isang puting bestida na hapit sa kanyang katawan. Para siyang isang diyosa na ikakasal sa araw na yun. Perfect. So sexy. Hindi kaya magkamali ang pare kung sino sa amin ni Saling ikakasal? Masaya niyang wika sa harap ng salamin. Matapos magpaganda ay agad siyang umalis ng bahay at umiretso kaagad sa simbahan. Nagulat pa si Romana dahil nakita niya ang kanyang mga kaibigan na bumaba ng mga sasakyan nito. Oh my gosh, guys? Kaya pala wala kayong text messages sa akin dahil narito rin kayo? Romana, sorry girl. Ngayon lang din kasi sinabi ng parents namin ang tungkol sa kasal ni Papa Marco. Kaya napabihis kami ng bongga like you. Well, same here. Hindi na nga ako nakapaghanda eh. Tara na sa loob. Mahangin na wika ni Romana na ikinatawa ng mga kaibigan niya. Alam kasi nilang masyadong maganda ang dalaga sa araw na yun. Sa likod sila pumwesto at saktong nakita nila si Marco na pumwesto na rin upang maglakad sa gitna papunta sa unahan. Napasinghap ang lahat dahil sa angking kagwapuhan ng lalaki kahit hindi man lang itong ngumingiti. Kinilig ang mga kaibigan ni Romana habang tulala naman ang dalaga. Siya ba magiging asawa ni Sally? Utal na tanong ni Romana. Oo, friend. At alam mo ba? Balita ko tahimik lamang ang gwapong si Marco na yan habang nag-uusap ang kanilang magulang tungkol sa kasal. Ang swerte ng BFF mo, friend. Nakadama ng pait sa puso si Romana. Hindi niya inakala na ganoon kagwapo ang magiging asawa ng kaaway niya. Wala sa kalingkingan ng kanyang ex-boyfriend na inagaw lamang ng babae. Biglang tumingin si Marco sa kanyang banda, kaya napaiwas siya ng tingin. Parang may bumaras sa kanyang lalamunan sa oras na yun, kaya mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng simbahan. Ang hindi alam ni Romana ay nakasunod pala sa kanya ang binata. Excuse me, miss? Tawag ni Marcos sa kanya. Napatigil si Romana at mabilis na lumingon. Nanlaki ang mga mata niya at tumingin sa paligid. Are you talking to me? Bakit ka sumunod sa akin? Nothing. Nagkamali ka ba ng kasal na pinuntahan kaya ka aalis? No. Yes. No. Nasa loob ang parents ko. Kaya sure akong dito ang kasal na dadaluhan ko. Good. Akala ko naman kasi nagkamali ka. Hi Marco, nakita na kita sa loob ng bar last week. Pero hindi lang tayo nagkausap. Talaga? Oh, I'm Romana. Kakilala ni Sally. Sige, bumalik ka na sa loob at magsisimula na yata ang kasal. Biglang tumigil si Marco at tumitig sa mga mata ni Romana. Did you really know Sally, Romana? Ha? Oo naman. She's great and congratulations in advance. Plastic na wika ni Romana. Nais na niyang umalis sa lugar na yon dahil hindi na siya makahinga sa hindi malaman na dahilan. Ang alam niya lang ay nagsiselos siya sa magiging buhay ng matalik na kaaway. I don't want this marriage.
Biglang wika ni Marco na ikinagulat naman ni Romana. Ano? Ayokong makasal sa babaeng yun. Kay Sally. Ayokong makasal kay Sally. Nakita ko siya right after ng aming pamamanhikan. May kahalikan siyang lalaki sa labas ng venue. Humalis rin sila kagad without informing us. At sinundan ko sila. Huminto sila sa isang motel. Kaya alam kong madumi siyang babae. Napalunok si Romana ng sariling laway dahil alam niyang nagsasabi ng totoo si Marco. Pero ayaw niyang madamay sa gulo na binabalak ng binata. Wala akong alam dyan, Marco. Sige na at alis na ako. Wait, huwag ka munang umalis. Wala akong ibang makausap dito eh. What should I do? Anong gagawin ko pang hindi matuloy ang kasal na to? Wala akong naiisip, Marco. At ayokong makialam. Sorry, pero I'm out. Akmang aalis na si Romana nang bigla siyang hawakan ni Marco sa kanyang braso. Help me. Please, help me get out of here. Napatigil si Romana dahil nararamdaman niya ang daloy ng kuryente sa kanyang katawan galing sa palad ni Marco. Kitang-kita niya ang pagkadesperado ng mga mata ng lalaki. What? But anong gagawin ko? Magsisimula na ang kasal, Marco. Hindi pa man nakakasagot ang binata ay tinawag na sila ng coordinator. Bagsak ang balikat ni Marco at unti-unting binitawan ang braso ni Romana. Dahan-dahang naglakad si Marco pabalik sa loob ng simbahan at naiwan naman si Romana. Tulala lamang ang dalaga hanggang sa narinig niya ang musika ng simbahan. Hindi alam ng dalaga ang nararamdaman sa oras na yun. Ayaw niyang maging masaya ang matalik na kaaway dahil sa ginawa nito sa kanya. Ngunit natatakot naman siya sa posibleng gawin. Aalis na sana si Romana nang biglang tumigil ang kanyang paa sa paghakbang. Nangyayari lamang ito kapag hindi bukal sa kanyang puso ang gagawin. Oh my goodness! Ngayon pa ba kayo titigil sa paglalakad? I won't go back inside. Baka anong magawa ko doon? Papagalitan pa ako ni Daddy. Ngunit ayaw pa rin gumalaw ng kanyang mga paa, kaya napailing siyang huminga ng malalim. Fine. Let's go back inside. Pero hindi ko itataka si Marco sa kanyang kasal kay Sally. Poor him at kay Sally pa ikakasal. Nagsimulang humakbang si Romana pabalik sa simbahan at nagsimula na nga ang kasal. Nasa harap na ng pare ang kanyang matalik na kaaway, pati na si Marco na blanko lamang ang mukha. Nakikinig lamang si Romana habang nagsasalita ang pare, ngunit patuloy naman ang kaba sa kanyang dibdib. Nais niyang tulungan si Marco sa oras na yun, ngunit hindi niya alam kung tama ba ang kanyang gagawin. Hanggang sa nagtanong na ang pare kung mayroon bang taong balak magpatigil sa nagaganap na kasalan. Wala ni isang sumagot, kaya balak sana ng pare na ipagpatuloy ang ginagawa. Ngunit tila may sariling utak ang bibig at katawan ni Romana dahil bigla na lamang siyang sumigaw. Itigil ang kasal! Saad niya na nagpasinghap sa mga bisita kabilang na ang kanyang mga magulang. Itigil ang kasal! Paano itong binubuntis ko kung matutuloy ang kasal? Hindi mo ito maaaring gawin sa amin ng anak mo, Marco. Wika pa muli ni Romana at dahan-dahang naglakad papalapit sa altar. Napuno ng bulong-bulungan ang buong lugar at napasigaw naman sa galit si Sally, ang kaaway ni Romana. Romana? Oh my gosh, please don't do this. Don't ruin my day. Matagal ko na itong hinintay, so please. Umalis ka sa harap namin ni Marco. Ayoko. Ang swerte mo naman kung papayag ako babae ka. Una, inagaw mo sa akin ang boyfriend ko. Ngayon, ang ama naman ang dinadala ko. Wala ka bang utak ha, babae? Buntis ako at si Marco ang ama. Narating na ni Romana ang altar at pilit nakipagtitigan kay Sally. Tulala pa rin si Marco at hindi man lang natinag sa kinatatayuan. Marco, babe, say something. Baliw ang babaeng yan. Galit lang siya sa akin kaya niya ito ginagawa. Do you know her? Anong pinagsasabi niyang buntis siya?
Tila nahimasmasa naman si Marco at lihim na nagpasalamat kay Romana. Unti-unti siyang nakahinga ng malalim at lumapit kay Romana. Napasinghap muli ang lahat, lalo na nang hawakan ni Marco ang tiyan ng dalaga. I'm sorry, Sally. Pero nagsasabi ng totoo si Romana. Yes, I knew her. At matagal lang may namamagitan sa amin. Father, sorry po sa abala. Pero hindi na po matutuloy ang kasal. Pinal na wika ni Marco at hinawakan ang kamay ni Romana sa kasabay silang naglakad palayo kay Sally. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Marco. Magsisisi ka sa oras na lalabas ka sa simbahan na to. Sigaw ni Sally na ikinatigil ni Marco. Dahan-dahang humarap si Marco at humisi ng tipid. Sorry, Sally. Pero hahanap na lang ako ng ibang paraan para maisalba ang kumpanya ng papa. Handa akong ibenta ang negosyo ko para sa mga magulang ko. Mom, Dad, sa bahay na lang po tayo mag-usap. I'm sorry, everyone. Mabilis na naglakad palabas ng simbahan si Marco at Romana. Nakahinga naman ng maluwag ang dalaga nang marating nilang sasakyan ng binata. That was intense, Marco. Kinabahan ako doon. Thanks, Romana. Sa office na muna tayo dumiretso. Mamaya na kita iuuwi. Ano? Trabaho ka agad ang aatupagin mo? Hindi ba tayo uuwi muna sa inyo? Sure akong naroon ang parents natin. Oh my, ang mga magulang ko. Tiyak hindi nila ako bibigyan ng pera dahil sa pinaggagawa ko. Seriously, Romana? Pera talagang nasa isip mo? Bakit? Hindi mo ba kayang walang pera galing sa parents mo? Of course. I don't have any work, you know. At isa pa, you owe me one, Marco. Itinakas kita sa kasalang bruhang yun. May problema pa pala tayo. Paano kung malaman ng bruha na yun na hindi ako buntis? Lihim na napailing si Marco at bigla na lamang hinalikan sa labi si Romana. Gulat naman ang dalaga dahil hindi niya yun napaghandaan. Don't think too much, please. Kailangan ko munang pumunta sa opisina. Napairap na lamang muli sa kawalan si Romana at hindi na nagsalita. Ganoon pa man, ay nakaramdam ng tuwa ang dalaga dahil sa nangyari. Hindi iyon ang una niyang halik, pero sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso sa mga oras na yun. Bakit ganito? It seems right kahit alam ko namang mali. Sa isip ni Romana at tinuon na sa daan ang mga mata. Maya-maya pa ay dumating na sila sa kumpanya ng magulang ni Marco. Hindi nagsasalita ang binata kaya hindi rin nagsasalita si Romana. Dumiretso kaagad sa laptop si Marco at naiwan namang nakatayo si Romana. At anong gagawin ko rito, mister? Taas kilay na tanong ni Romana. Ngunit hindi sumagot si Marco at patuloy pa rin sa ginagawa. Oh my goodness! Bakit mo pa ako sinama rito kung wala rin naman pala akong gagawin? Maktol na wika ni Romana at umupo sa harap ni Marco. Natigil naman ang binata at seryosong tumingin sa dalaga. Will you please shut up kahit ilang minuto lang, Romana? I'm doing something important here at nakasalalay rito ang negosyo ko at negosyo ng parents ko. Palibhasa sanay kang walang ginagawa at hinahabol na oras dahil nakadepende ka lang lagi sa mga magulang mo. Hindi na paghandaan ni Romana ang lahat ng pinagsasabi ni Marco, kaya napatulala siya. Parang hiniwa ang kanyang puso dahil sa narinig. Bigla siyang nahiya dahil alam niyang totoo at tama ang pinagsasabi ng binata. Ngunit may sariling ego si Romana at alam niyang nasaktan ito. Excuse me, Mr. Marco. Wala kang alam sa buhay ko dahil kanina lamang tayo nagkakilala. Oo, gwapo ka at attractive. Pero wala kang karapatan na sabihin yan sa akin. Kasalanan ko ba kung prinsesa ang turing sa akin ng mga magulang ko? Hindi tulad mo. You know what? You're welcome. Aalis na ako dito at wala naman pala akong mapapala dito. Naiiyak na si Romana ngunit pilit niyang pinigilan. Unang beses niyang makaramdam ng ganoon kasakit na salita at galing pa sa lalaking nagugustuhan niya. Napasingha pa si Romana sa naisip
at pilit itinaas ang mukha. Hindi pa man siya nakapagsalita muli, ay tumayo na si Marco. Sorry about earlier. Kahit ano pang sabihin ko sa'yo, hindi mo rin ako maiintindihan. Tara na sa bahay. No, uuwi ako sa bahay ko at hindi sa inyo. Napahilot si Marco sa kanyang ulo at huminga ng malalim. Romana, please. Kailangan muna nating umuwi sa bahay dahil alam kong naroon din ang parents mo. Doon na tayo mag-usap, please. Malumanay ang boses ni Marco kaya kumalma si Romana. Walang imik na naglakad palabas ng opisina si Romana kaya sumunod naman rito si Marco. Hindi alam ng dalaga ang nararamdaman sa oras na yun dahil pati siya ay nagtaka dahil sinunod niya ang utos ng binata. Mabilis silang nakababa ng kumpanya at agad ring umalis sakay ng kotse ni Marco. Pagdating sa mansyon ay naroon nga ang mga magulang ni Romana kasama ang mga magulang ni Marco. Nagulat pa si Marco dahil naroon ang magulang ni Sally ngunit wala naman ang babae. Marco anak, saan kayo galing? Nag-aalalang wika ng ina ni Marco. Sa kumpanya mom. I'm sorry tito, tita, kung hindi ako nagpaalam na isasama ko si Romana. Wika ni Marco at binalingan ng mga magulang ni Romana. Tumikim naman ang magulang ni Sally kaya napatayo ng tuwid si Marco at ganoon rin ang dalaga. I'm sorry sir. I have nothing to explain po. Ako po ang may mali. Bakit hindi mo sinabi kaagad na may nobya ka na pala iho? Sana hindi na namin pinilit ang gusto ng anak naming si Sally na ikasal kayo. This is a big mess. Saad ng Don ang ama ni Sally. Wala din po akong choice sir. Dahil hindi niyo naman ako tinanong eh. Pero sorry po. Hindi ko po talaga kayang talikuran na mag-ina ko. We understand iho. We're really sorry sa nagawa namin para kay Sally. She's just so stubborn. Nag-iisang anak kasi. Huwag kang mag-alala. Hindi namin babawiin ang shares na binigay ni Sally sa'yo. Kami nang bahala sa anak namin. Wala ho dapat kayong ipag-alala sir. Na-transfer ko na po sa ibang pangalan ng shares para hindi na mabawi ni Sally. Babayaran po namin yun paunti-unti. No, wag na iho. Your dad and mom is our good friend. Sige na, magpapaalam na kami. May sasabihin pa po pala ako. Huwag niyong masyadong palakihin ang ulo ng anak ninyo. Dahil darating ang araw na pagsisisihan ninyo ito. Dahil mali po ang pagpapalaki ninyo kay Sally. Napayuko ang mag-asawa sa narinig at ganoon rin si Romana. Alam niyang pati siya ay pinapatamaan ng lalaki. We understand iho. Tanging sagot ng mag-asawa at nagpaalam na sa mga magulang ni Romana at Marco. Nang makaalis na ang mag-asawa, ay isang una naman ang naglanding sa mukha ni Marco. Nagulat ang binata pati na si Romana. Dad, what was that? You, bakit mo binuntis ang nag-iisang anak ng kumpadre ko? Bakit hindi mo sinabi sa akin na magkakilala kayo o may relasyon na kayo ha? Ipapasok ko pa naman sana siyang sekretarya mo dahil kailangan niya ng trabaho. Tapos binuntis mo pala? Galit na wika ng Don, ang kanyang ama. Nagtago muli si Marco sa likuran ni Romana nang kumuha muli ng una ng Don. Hindi napigilan ni Romana ang sarili. At tawa lamang ng tawa. Napatigil naman ang Don at napatitig kay Romana. At anong nakakatawa ha, iha? Hindi ka ba galit o nasasaktan man lang sa ginawa ng anak namin? Tanong ng ama ni Marco. Tumigil naman sa kakatawa si Romana at lumapit sa kanyang magulang. Mom, Dad, papasok po ako sa kumpanya ni Marco. Teka, kaya mo ba anak? Hindi ba't buntis ka? Nag-aalalang wika ng Don. Hindi po totoong buntis ako, Dad. Ginawa ko lang yun upang tulungan si Marco na makalaya kay Sally. Kilala ko ang babaeng yun, Daddy. At nais kong magmula ngayon ay ako nang maghahanap ng pera para sa sarili ko. I'm already 26, Mom. Dad. Nagulat ang mag-asawa pati na ang magulang ni Marco. Ganun pa man,
Napangiti na lamang ang mag-asawa kahit hindi nila maintindihan ng anak. Lumapit naman dito si Marco at hinawakan ng kamay ni Romana. Aalagaan ko po ang anak ninyo dito, tita. Sorry po kung nasali kayo sa gulo ng buhay ko. Mabuti na lang at nakita ko si Romana kanina. Huminga ng malalim ang mga matatanda at tumango. Kayo ang bahala at malalaki na kayo. Nagulat ako sa revelasyon ninyo ngayon. Ngunit hindi ko kayo masisisi. Mahirap maikasal sa babaeng hindi natin mahal. Halagaan mo lang ang anak ko sa kumpanya ninyo. Ayaw niya sa clothing line. Kaya sa'yo na muna ang prinsesa namin. Saad ng ama ni Romana. Nag-usap-usap ang magulang ni Romana at Marco kaya lumabas muna sila ng bahay. Ang bait ng parents mo. Hindi ka man lang nila pinagalitan. Yeah. Thank you nga pala sa word of wisdom mo. Nagising ako. Talaga? Saan dun? Umirap si Romana at napatawa naman si Marco. Look, Romana. Hindi pa huli ang lahat para magbago ka. I can see you're spoiled, but you're also a good woman. Spread your wings, Romana. Makikita mo kung gaano kaganda ang buhay kung marunong ka nang tumayo sa sarili mong mga paa. Okay. So, kailan ako magsisimula sa kumpanya ninyo? At yung sinabi mo kanina sa magulang ni Sally, yun ba ang ginagawa mo kanina sa office? Yes. Actually, I transferred my shares sa name mo. Wala akong ibang maisip kanina kaya sa'yo ko pinangalan. I-transfer mo na lang ulit sa name mo ang shares na yun. Hindi ako interesado sa shares. Lalo na at galing yun sa best enemy ko. Natawa na lamang si Marco at unti-unting niyakap ang dalaga. Natigilan naman si Romana, ngunit hindi niya sinuway si Marco. Thank you, Romana. I owe you a lot. Susunduin kita sa bahay ninyo bukas. I'll ask Dad kung saan ka nakatira. Napatango naman si Romana dahil tulala pa rin siya sa ginawa ng binata. Tila nag-iba ang kanyang nararamdaman sa oras na yon. Tila mayroong paru-paro sa kanyang tiyan at napailing na lamang siya. Ihahatid na lang kita sa inyo? Ha? Hindi na, Marco. May lakad pala ako ngayon, kaya mamaya na ako uuwi ng bahay. Sige, pero huwag masyadong magpagabi ha. Buntis ka pa naman. Biro ng binata at napatawa naman si Romana dito. Maya-maya pa ay dahan-dahang tumalikod si Romana at muling tumingin kay Marco. Ngingiti-ngiti lamang ang binata at kumakaway pa. Napakagat na lamang ng sariling dila si Romana dahil sa kilig na nararamdaman. Huminga ng malalim si Marco at napangiti. I like her. I can't wait to work with her tomorrow. Bulong nito. Dumiretso si Romana sa bar kung saan naroon rin ang kanyang mga kaibigan. Nais umatras ng dalaga dahil alam niyang siya ang hinihintay ng mga ito. Ngunit huli na ang lahat dahil nakikita na siya ng mga ito at kumakaway pa. Spill the tea, girl. Ano yung nangyari sa simbahan ha? Guys, nauuhaw ako kaya ako narito, okay? Then tell us. We're friends, you know. Okay, fine. Ayokong maging masaya ang bruhang yun, no? At isa pa, makikita naman nating hindi masaya si Marco sa babaeng yun. Naku, tama ka dyan, girl. Kaya nga ang cool mo kanina. Lalo na sa bawian portion. Akala ko sa pelikula lang namin yun makikita eh. Oops, wala mo nang iinom dahil buntis ka, friend. Naiiling na lamang si Romana, ngunit sinunod pa rin ang nais ng mga kaibigan. Hindi na muna sinabi ni Romana ang totoo dahil natutuwa siyang isipin ng mga kaibigan na buntis siya at si Marco ang ama. 10:00 pa lang ng gabi ay hinatid na si Romana ng mga kaibigan sa kanyang bahay. Kinabukasan ay nagulat pa siya dahil unang beses siyang gisingin ng kanyang ina. Anong meron, mommy? At ang aga naman yata. Nasa baba na kasi si Marco, anak. May usapan ba kayo? Mabilis pa sa 4:00 na tumayo si Romana at sumilip sa labas. Nakikita niyang isang pamilyar na kotse. Mommy, bakit hindi niyo sinabi kaagad? Aba, maghanda ka na at ako nang bahala sa kanya sa baba.
Tinakbo na lamang ni Romana ang banyo at agad naligo. Ilang saglit pa ay bumaba na rin siya at handa nang pumasok sa trabaho. Good morning. Pasensya at napaaga yata ako. Ngiting wika ni Marco kay Romana. Good morning. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa. Sa office na ako kakain. Sige, doon na rin ako. Ngumiti si Marco at agad nagpaalam sa dalawang matanda na nakatayo lamang sa kanilang harapan. Naiiyak pa ang ginang at hindi naman mawala ang ngiti ni Don Ramon. I guess our daughter found her much wife. Bulong ng Don na ikinatango naman ng ginang. Nag-drive-thru muna sina Marco at Romana bago dumiretso sa opisina. Nagulat pa ang dalaga dahil buong akala niya ay iisang kwarto lamang sila ng binata. Ngunit nasa labas pala ang kanyang mesa. What's the long face, Romana? Ayaw mo ba sa mesa mo? Ha? Hindi naman. Sige, pumasok ka na. Tawagin mo na lang ako kapag may ipapagawa ka. Tumango si Marco, ngunit lihim naman itong napangiti. Naiwan si Romana sa labas at agad sinirado ni Marco ang pinto ng opisina. Ay, akala ko pa naman sabay kaming kakain. Yun pala. Ay nako, asa pa. Maktol na wika ng dalaga at kumain na ng agahan. Saktong 11:00 na ng umaga nang tawagin siya ni Marco at pinapasok sa loob. Umirap si Romana sa kawalan, ngunit agad ring pumasok sa loob. May kailangan ka? Yes. Kumuha ko ng ticket dahil pupunta tayo sa kabilang kumpanya. And you're coming with me. Ticket? Bakit? Malayo ba yan? Yes. Singapore lang naman. Medyo malayo pero ilang oras lang naman ang biyahe. Biglang nakadama ng excitement si Romana at agad tumango. Okay, I'll prepare my things pag uwi natin sa bahay. No need. Nasa baba na ang mga gamit mo. Pinaprepare ko na sa parents mo. Nagulat na lamang si Romana, ngunit napangiti na rin kalaunan. Mabilis na lumipas ang oras at nasa himpapawid na nga sila. Hindi mawala ang ngiti ni Romana at ganoon rin si Marco. Nagulat pa ang dalaga dahil sa biglaang paghawak ng binata sa kanyang kamay. Just let me hold your hands, Romana. I'm afraid of heights. Pagsisinungaling ng binata. Tumango na lamang si Romana at dahan-dahang inihilig ang ulo sa balikat ni Marco. Hindi may pagkakaila ng dalawa na may nararamdaman sila sa isa't isa. Romana, mahinang tawag ni Marco dito. Yes? Bakit hindi natin subukan? Ang alin? To be in a relationship. Malay mo gumana. I like you already kahit ngayon lang tayo nagkakilala. Para sa akin parang kilalang kilala na kita noon pa man. Hindi ako basta-basta na-attract sa isang babae. Unless kilala ko to. Talaga? Sure ka ba dyan? Hindi ka ba nagbibiro? Oo naman. Pero depende pa rin yun sa'yo. Baka kasi ako lang may gusto. Sige. Sige what? Sige, as in yes. Let's try. Malay natin gumana. Pwede naman tayong maghiwalay kung hindi gagana, di ba? Napangiti si Marco at dahan-dahang tumango. I have something to confess. Ano yun? Wala naman talaga kaming kumpanya sa Singapore. Nais ko lang mag-out of the country kasama ka. Napasinghap si Romana sa gulat, ngunit agad ring napatawa. Sana sinabi mo kaagad, hindi yung first day ko palang nanuloko ka na. Nahihiya ako eh. Pero sige, sa susunod, sasabihin ko na. Nagpalitan na lamang ng tawa ang dalawa sa loob ng eroplano. Pagdating nila sa Singapore, ay agad silang dumiretso sa hotel. 2 room sana ang balak nilang kuhanin ni Marco, ngunit nagulat sila ng 1 room na lamang ang available dahil sa dami ng turista. Paano ba yan, Romana? Hanap na lang tayo ng ibang hotel. Huwag na. Narito lang naman tayo eh. Dito na tayo. Hihingi na lang tayo ng extra foam. Tumango si Marco at agad hiningi sa receptionist ang kanilang kailangan. Nang maihatid na sila sa loob ng hotel room, ay biglang kinabahan si Romana.
Napalunok na lamang siya ng laway nang makitang nagsimula ng magpalit ng damit si Marco sa kanyang harapan. Mabilis siyang tumalikod nang makitang tumingin sa kanya ang binata. Oh, sorry. Naiilang ka ba? Pasensya na at nasanay ako sa kwarto ko eh. Hindi kasi ako nagbibihis sa banyo. Saad ni Marco. No. Wala to. Sa banyo na ako. Mabilis na tumakbo si Romana sa banyo at nakalimutan man lang magdala ng damit. Mabuti na lamang at may sariling tuwalya ang hotel at nakahanda na ito sa banyo. Matapos maligo, ay dahan-dahan nang lumabas si Romana at nakita niyang nakahiga si Marco sa kama at nakapikit ito. Sana tulog siya, sana tulog siya. Mahinang wika ng dalaga at dahan-dahang lumapit sa maleta nito kung saan nasa gilid ni Marco. Ngunit laking gulat niya nang biglang hawakan ng binata ang kanyang kamay. Marco? Ang tagal mo naman sa banyo. Muntik na akong makatulog. Sorry. Matagal kasi talaga akong matapos maligo. Nakayukong sagot ni Romana. Binitawan ni Marco ang kamay ni Romana at bigla na lamang siyang tumayo. Kasabay ng kanyang pagtayo ay ang paglaglag ng tuwalya na nakatapi sa kanyang hubad na katawan. Tulala si Marco habang napasigaw naman si Romana sa gulat. Pulang-pula ang mukha ng dalawa at walang ni isang nagsalita. O-order na muna ako ng pagkain sa baba ha. Utal na wika ni Marco at mabilis na lumabas ng kwarto. Hindi naman magkamayaw sa pagbihis si Romana dahil nawala na si Marco sa kanyang harapan. Mabilis lumipas ang oras at sabay pa rin silang kumain sa loob ng kwarto. Ngunit walang nagsasalita ni isa sa kanila. I'm sorry. Halos sabay pa nilang wika. Napangiti na lamang si Marco at agad tumayo sa likod ni Romana. Anong gagawin mo? May ibibigay lang ako sa'yo. Nakita ko kasi to sa baba. May jewelry shop kasi sa baba at nakita ko to kanina habang naghihintay sa pagkain natin. Nang makita ko to, ay ikaw kagad ang naisip ko. Very simple yet elegant. And this is my peace offering. Saad ng binata at nilagay sa leeg ang kwintas. Napasinghap si Romana dahil sobrang ganda ng kwintas na binigay ng binata. Mabilis siyang tumayo at iyayakapin na sana si Marco nang biglang nagtagpo ang kanilang mga labi. Parehas nagulat ngunit agad rin silang nakabawi. Tila may sariling utak ang kanilang mga katawan dahil pinagtagpo nilang muli ang kanilang mga labi. Walang nagsasalita sa kanila, ngunit ramdam nila ang isa't isa. Dahan-dahan na ring niyapos ng yakap ni Marco si Romana habang hindi pa rin napuputol ang kanilang halikan. Nararamdaman na lamang ni Romana ang malambot na kama sa kanyang likuran at nasa ibabaw na niya si Marco. Mukhang mapapaaga yata ang honeymoon natin, Romana. At mukhang magkakatotoo atang sinabi mong excuse kay Sally para lang maitakas ako sa kasalang yun. Bulong ni Marco sa dalaga. Handa akong tanggapin ang sinabi mo, Marco. Walang problema sa akin kung mabubuntis mo man ako ngayon. Ngiting sagot ni Romana. Naiiling habang natatawa na lamang ang binata at muling hinalikan si Romana. I won't do that, babe. Unless kasal na tayo. I won't let your father down. Mas lalong umuspo ang nararamdaman ni Romana kay Marco matapos marinig ang sinabi nito. Walang duda na may nararamdaman na rin siya sa mabait at gwapong binata. Isang linggo ang lumipas at umuwi na rin sila. Nagulat pa si Romana dahil may hinanda palang sorpresa si Marco sa kaniya. Sa airport mismo nagpropose si Marco at naroon ang kanilang mga magulang. Hiyang-hiya si Romana ngunit hindi niya mapigilang kiligin. Hindi niya lubos maisip na ikakasal siya sa lalaking pinigilan niyang maikasal sa matalik na kaaway. Kahit alam niyang bago pa lamang ang kanilang relasyon, ay sinagot niya pa rin ang binata. Ayaw na niyang magpatumpik-tumpik pa dahil sa simbahan rin naman ang bagsak nila. Ang alam lamang ni Romana ay mahal na mahal niya si Marco, ang lalaking nagpabukas ng kanyang isipan. Kaya noon ay umuwing may ngiti sa labi ang buong pamilya dahil tinanggap ni Romana ang proposal ng binata
at napagkasunduan nga nila na papalipasin na muna ang taon bago magpakasal. The end. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod na storya. Thanks for watching!